Ay, magandang gabi mga boss. Ha? Ayaw talaga huminto to si Kimo. Bring him home. Si Kimo, tsaka si Mocha Uson. Nilusob yung 1 hour ago lang ito. Ha? Nilusob yung Supreme Court. Oh. Pakinggan nyo, talaga itong mga to. Ng mga pirma. Balila na po yung total, bago po ba yan or yan po yung total ngayon? Hindi po, bago po ito. Dito ka, brother. Ito po ang aming tagapagsalita. Sa Joey po. Yan. Balila na po yung total yung lahat ng nakakalap. Total signatures po na nakalap namin after 4 months is 304,304 signatures. All verifiable, 304,000 strong support to encourage the Supreme Court to decide on the habeas corpus cases filed by the Duterte siblings. Ilang signature ka po yung inaasahan na kapasok? May mga dumarating pa, marami pang mga dumarating. So basically, itong mga na-prepare namin ngayon, ito yung mga napaghandaan namin na mga signatures na isasubmit namin. Marami pang mga dumarating. Sa darating na mga araw, pag nalipol namin ito, mag-schedule. Grabe ho diferensya ng mga to. Ngayon lang ito nangyari. Sa buong istorya ng Pilipinas, no? Siguro sa buong mundo. Ngayon lang nangyari ito. Alam niyo ito mga friend. Dito lang nagpapakita kung gaano talaga karami ang pera nitong Duterte. Ha? Hindi naman ho gagalaw ito mga ito ng laway. Posible. Diba? Maniwala ba kayo? Ito gagaganito ito ng walang Supreme Court na naman na talagang nila, Supreme Court, no? 304,000 may kita raw yung signature na para ideklara na Supreme Court na illegal yung pag-aaresto kay Digong at bring him home na nga raw si Digong. Verifiable naman daw yung mga signature nito. Hindi kagaya ng signature na binibigay ni Sayad doon sa kanyang confidential pa na sila Mary Grace Piatos, Uwishi, Suka, Toyo. Di sa kanila daw 304,000 na verifiable. Totoo raw signature to. Putangin na, hindi ko kaya utak nito. Oo, mabobobo ka talaga sa mga putangin na to, sa totoo lang. Mantangin mo, be-verify mo isa-isa yan, 304,000 signature kung totoo yan ng Supreme Court. Utangin na. Ano ba utak to? Grabe. Mamaya pag-usapan natin si Kimulog at tatapusin ko na to. Kami ng susunod na submission, pero sa ngayon wala pa pong date. Panawagan ba kayo sa Supreme Court? Yes, 304,000 is 304,000. And these people came to us nang walang kapalit, walang ayuda, wala kaming maibibigay. Lahat sila Utangin na ka. Maski madali magsabi niyan. Baka nga inventor rin niya mga pirma na ginagawa mo Ano ba naman kalaking katangahan itong, ano ba naman tingin niyo sa Supreme Court? Bobo? Napaka-bobo na ba na yung tingin niyo sa Supreme Court na yan? Para paniwalaan kayo? Akang putang na, ano ba to? kapit at umaasa, nakikilos na ang Korte Suprema para ipaglaban ng ating soberanya. Mami, we know your full name. Ito po yung maleta. Maleta, sabi ni Simo. Mabigat talaga. Mabigat. Hindi po pera to, ha? Boses ng bayan! Boses ng bayan, Ano po ang Joey Cruz po. Joey Cruz. Joey Cruz? Anong organisasyon? Wala po kaming organization. All of us are volunteer here. All are pitching in para po sa movement. We receive a standard of public service that remains unmatched. And we believe as an ordinary Filipino, we believe that this is the standard that Ang mabigat dito mga friend, maski na nagkakalat ng katangahan, English speaking pa, no? every Filipino should not should not forget and not accept Tagalogin mo, hindi maintindihan ni Kimo yan, tanga.
standard less than what was set by PRRD. So after nang gawin ni PRRD ang lahat-lahat para sa bayan, magsilbi ng tama, i-priority ang welfare ng taong bayan. Ano ka mo? Magsilbi ng may tama. Sangayon ako sa iyan. Kung may magsilbi ng may tama, Utang ina. Ano ba to? Lord, sa inyong mga kamay, pinaubaya na ho itong mga tanga na ito na nagkaalat ho rito sa mundong dito sa Pilipinas. Panginoon, nakakahiya na ho talaga yata maging Pilipino, no? Pag ganito. Kung may magagawa lang ako talaga, lalayas na ako rito sa bansan to. Oo, totoo lang. Nakakahiya na. Pati naman itong mga OFW na sa dahig, isa ring nagkakalat din ng katangahan. Siguro naiiling na yung mga bansang nakakakita nito, no? Kakilakilabot ho ito, nangyayaring ito, mga friend. Oo. This time, kami naman ang magtatanggol kay PRRD, kami naman ang magtatanggol sa bansa namin. Boses namin, walang iba. Boses ng taong bayan. At katuwang namin ang ilang mga leader na meron talagang pusong makamasa. Kasama namin si Sen. Robin na nakasuporta sa amin since day one. This is our movement of everyone na naniniwala na dapat itama na ang maling nangyayari sa bansa. At ano po hindi pa po itong marami pa pong dadating na pirma, hindi pa po natatapos Yes. The first two submission, they acknowledged the submissions. The first two, we were in. Korte Suprema yung pinupuntahan nyo, Kimo. Baka ni sa barangay, hindi papasaya style nyo. Ay, nako. That they are checking on it. Wala pa kaming na-receive na kahit anong order or communication in writing except for the acknowledgement. Siguro nagkakamot ng ulo yung mga inappointed diguan sa Korte Suprema. Anak lang puta. Matagal na ho habeas corpus na yan di ba? Na pinitisyon nga na ito magkakapatid na Duterte. Nuutusan na yung Supreme Court na i-declarang illegal ang pagkaka-aresto doon sa limaw, doon sa tatay nila. Senator, sa tingin niyo ba yung Supreme Court pakikinggan din kayo soon? dapat po. Opo, yan naman. Sabi na nagtanong, sa tingin niyo po ba yung Supreme Court pakinggan naman kayo? Dapat po, sabi ni Kimo. Tingin ng Kimo to. Po nakasaad sa batas yan. Lahat po ng pinafile dyan, dapat po nilang bigyan ng panghusga. Hindi naman po kayo natatagalan na sa pagdedesisyon. Malamang yan. Talagang huhusgahan yan. Alam nga namang hindi huhusgahan yan. Pero check na sa basura, alam nga naman, kung huhusgahan ng Supreme Court yan at ipasusuri yung 304,000 na pirma, may darating pa raw, baka tapos ng nasintensyahan si Digong doon sa dahig. Oo, kay mo, ng Supreme Court. Kaya po tayo gumagawa ng ganito para po makapag-desisyon sila. Correct. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ako na, ma'am. Okay, let's go. Kumita na naman yung organizer nito. May mag-aaway-aaway naman itong mga putay na ito sigurado. Magkano binigay? Yan. Sigurado yan. Tsak yan. Matagal na ho tayo sa ganyan. Ito naman mga organizer na to, walang awa sila sa tao, no? Pinagkakakitaan nila yan. Oo. May budget dyan para maglikom sila dyan. Oo. Kawawa talaga, mahirap. May mascot pa yung mga gago. Ayan. Yeah!
Pakita na yung papel, sir. Pakita yung... Eh, t-shirt lang nito, ilang libo na to. Ang gastos dito. Oh. Eh, bagay, ipupunta ka dyan, may bayad ka na, may libre t-shirt ka pa. Ah, di ba? Ayan oh, puro itim eh. Tapos may tatak na bring him home, saka yung mukha ni Digong. Ay, nako. Papel, yan. Senator! Uyaw! Ma'am, cellphone, ma'am! Ma'am! Papel! Nakapile na po ito, matagal na. Station na to. Dinagdagan na po natin. Cellphone po, pera po. Nakakalap na. Submit na po tayo. Matagal na po ito na mag-file. Ito po yung gusto nating madesisyon. Nireceive lang po ng kataas-taas sa mga additional po natin. Tama na yan, punta na tayo kay Kibuloy. Dito muna tayo kay Sayad. Meron siya mensahe sa ano eh, Semana Santa. Santang-santa yung mensahe niya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ug maayo adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Ang Semana Santa ay isang sagradong bahagi ng ating pagka-Pilipino. Ito ay Hindi kaya tumatayo balahibo nito. panahon ng pagdinilay ng dakilang sakripisyo ng Panginoon. Isang pag-aalay ng sarili. Wala na mga pre. Ako na kinikilabutan. Abe, hindi ba ikaw magiging presidente ng impyerno? Lord, Na nagpapaalala sa atin na ang tunay na kahulugan ng buhay ay matatagpuan sa paglilingkod sa kapwa. Ang katahimikan ng mga araw na ito kala ko pag nanakaw sa kapwa. Ay, Sarah. ay nagbibigay daan sa tapat na pagsusuri ng ating mga mithiin para sa ating sarili, para sa ating pamilya, at para sa ating bansa. Kinikilala natin ang sakripisyo ng ating mga kababayan, lalo na ang ating mga OFWs sa Middle East. Sa gitna ng kaguluhan, hinihiling natin ang kanilang kaligtasan. Lambing magsalita ni Sayad, no? Pagka, ano siya, yung the other face of the coin. Sarili, talagang umahina-hina ka eh. Makukuha ka, no? Pag talagang santang-santa ang kanyang boses. Sila ay mga buhay na halimbawa ng sakripisyo at hinihiling natin ang kapayapaan sa kanilang kinalalagyan. Sa panahong ito ng Kwaresma, isapuso natin ang kapakanan ng ating bansa. Idalangin natin ang isang lipunang pinatatakbo ng katotohanan, katarungan at Oh, ba't hindi mo harapin yung akusasyon sa'yo dito sa ano? Para ipaliwanag mo kung anong katotohanan ng sinasabi mo. Eh, tinatakbuhan mo yung katotohanan eh. Ang abogado pala nito, 16. Bukod pa doon kila Torion 5. No? Kaya, bali 21. Kasi yung 5 abogado, yun ang nagsampa ng para ibasura na raw yung impeachment nito si Sayad. Yung grupo nila Turon. Oh, di ba? tapat na malasakit. Naway magsilbing inspirasyon ang aral ng Lambing talaga. Ano kalat ni? Naway, magsilbing inspirasyon. Talagang, pag mahina naturalesa mo rito, ay ganyan talaga si ano eh. Yung mga kampon, oo. Diba? Magaling sila. Kaya, epektibo naman. Tignan mo, pati sila Rowena Guanzon, wala na rin sa sarili, no? Pero ano yan, mga friend? Alam nila yan. Alam nila, hindi sila ganun kabobo. Rowena Guanzon,
Puta, alam ni Luena Guanzon. Pero yun nga, baka may naaamoy. Mukhang may naaamoy, no? Masama amoy siguro, na mukhang naaamoy na, baka nga, sana mali, yung amoy ni Rowena, baka pinipilit nilang iupo to, by hook or by crook, Sakripisyo ni Jesus upang tayo ay magkaisa para sa isang matatag at maunlad na Pilipinas. Ang lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Oy, nakakapanood itong vlog na to, baka nakala nyo, santa yun. Ito yan, nagkakamali kayo. Ito siya, Bakit kaya may mga Ninyong lahat. ito siya, baka kala nyo, totoo yun. Nagsasanta-santahan lang itong impacto na to. Ito siya, tunay na, ito ang tunay na pagkatao niya, ayan, Ayan siya, Putang ina ninyong lahat. Putang ina ninyong lahat. Ayan siya. Baka akala... Ito yung sinasabi ko. Ano ito 2 days ago. Ayan Pasig Court grant ocular inspection of KOJC properties in Metro Manila and Davao. Yan yung demonyo. Yung baliw. Basahin ko, Ito mga pre, yan, Hindi na siguro fake news to. Pasig RTC nag-utos ng ocular inspection sa mga ari-arian ni Kibuloy sa lungsod, gayon din sa QC at sa Davao. Atay kang Kibuloy ka. Palagi ko magkakaano. Ito sinasabi ko, di ba mga boss? Na dapat yung mga ari-arian nito, talagang halughugin. Lalo-lalo na yung kingdom. Doon tinetraining yung mga angel of death. Diba sabi nung isang tauhan niya? Ito Pasig Regional Trial Court Branch 159 order to conduct ocular inspection on Kingdom of Jesus Christ properties in Davao, Quezon City and Pasig in relation to the qualified trafficking cases against Apollo Kibuloy. The court granted the prosecution's request to visit location related to the allegation, including places where the victims was allegedly recruited, baptized, and kept for years. KOJC Bible School building in Davao City will also be under scrutiny, which is the place where the victim was allegedly sexually abused. Patay ka, Kibuloy ka ngayon, Sana kaya nyo, Pero kung si General Torre magbanto, kaya to Sana mas magaling tong pinalit, Inspection in Pasig and Quezon City is scheduled on April 27, while facilities in Davao City will be visited on May 18 under the supervision of prosecution and defense lawyer. Dapat mas mauna yung sa Davao City kesa dyan sa Kasi mas yun April, sa May pa, tagal pa nito, ilang buwan, baka malinis na yung kingdom. Wala na kayong madatnan doon. Maski bakas. The court made it clear that this move is not yet part of the main trial, but rather a way for the court to better investigate the details of the case and defendants are facing. Mukha nito, kalahin mo ang daming natanga niyan, yung pagmumukha na yan, Tsura, no? Pero, dapat yung nito asa na yung mga bank accounts nito? Dapat, lahat to oo. Sa totoo lang, hindi ito lalabas
nung kay General Torre, di ba? Ilang araw na sila doon, hindi lumalabas tong gago na to. Tinanong naman nila si Sayad kung nasaan na, nasa langit na raw. Ha? Maganda yung timbre kay General Torre na nandyan yan. O, di ba? Sino nagtimbre? Si Digong, di ba? Sabi ni Digong, kasama ko lang kagabi, namasyal pa kami. Diyan lang yan, di malalayo yan dyan. O, kaya si Torre, si Bale nagpahamak dito, si Digong eh. Tinuro ni Digong to eh. O, kaya ngayon, si Digong naging administrador ng kanyang ari-arian. Kaya lang, si Digong nakakulong na rin. O, di ba? Pero talagang dapat ito, halughugin to. Hindi lang ito, dapat lahat yung bahay na yan eh. Ang kasi mga pre, sa totoo lang, asan yung mga kay Pulong? Oo. Yung mga demanda ni... Sana lumabas na yan sa April 14. Oo, dahil lalabas na yung mga sa AMLAC, lahat yung mga drug money na sasabi ni Sonny Trillanes. Dapat talagang na to mga friend. Pag hindi talaga, totoo lang, pag ito'y, nakapag-file ng candidacy ito, Sus Mariosep. Ha? Pa isang gago. si PBBM talaga, hindi ko alam kung anong mahina nangyayari, kung ito, ginawa pa yung campaign manager yata ito, Bichako na ito, may tsura ng mukha, ano na siya ngayon sa grupo ng SMMI, ini-interview siya ng mga banateros, ito. Wala na mangyayari dito sa ilalim na administrasyon na to. Tapos sinasabi nila, siguro sa susunod na presidente lang yan. Di ba? Naniniwala kayo na hindi kayang panagutin ni Marcos itong mga kasamahan ninyo sa Congress? Alam mo, nung una talagang naniniwala ako eh. Ang tagal na eh, di ba? Wala pa ring big fish hanggang ngayon eh. So nakakainip na. So pag nakipagkwentuhan ako sa mga tao, ang sinasabi... Sa ginagawa mong yan, madadali na. Sa pagkampi mo na dyan, pagpapa-interview mo dyan sa mga buratero. Ha? Wala na, Yan siya, Wala. Mahinang kumilatis ng si PBBM para sa akin ng pagkakatiwalaan, kumbaga. Madali siya magtiwala. Doon siya napahamak Ha? Sa akin, kung wala na yata mangyayari dito sa skandalo, dun sa pinakamagalaking skandalo, siguro sa susunod na administrasyon na sila mapapat. Yan ang sinasabi sa akin ng mga tao. So ano yung logic doon? Kung ang iniisip ng mga tao na wala nang mangyayari sa administrasyon na to, ano nga naman iniisip ng tao? Yung susuportahan ng administrasyon na presidente ang mapapanagot sa mga may kasalanan. Natural, yung line of thinking na yon, ang ibig sabihin nun, yung hindi kakampi ng administrasyon, yun ang magpapanagot nun. Sino ba yung number one na hindi kakampi ng administrasyon? Si VP Sara. So doon ko sinabi yung 1 million %. It's just out of... Tayo na. Hayop din ang lohika nito, no? Hoy, Chanko. VP Sara, yung kasong hinaharap niyan, kaya boss, na talaga to. Pero yung God moves in a very mysterious way na lang talaga ang aasahan nato. Mantayin mo. Si VP Sara raw magpapanagot. Putang ina, mantakin mo. Yung kaso niya, katakot-takot. Ay nako, His Excellency. Ito, mga nakadikit sa'yo. Tingnan mo mga itsura. Usap ko sa tao, tsaka out of logic. Pangalawa, alam naman natin, sabi ko mga may nag-file dyan, siguro, prinsipyo talaga. Pero sa likod nun, yung mga hindi Sa totoo lang, isa sa pinakamaganda talagang nakakuha nito si PBBM, anti-Claire. Oo. Yun lang. Wala na akong Kung wala siguro si Claire Castro, hindi niya kinuha yan, puta, ewan ko,
Ano mangyayari sa Malacanang kung sino na ilagay niya dyan? Kung hindi si Claire Castro? Wala. Lalong nangamote na. Halos si Claire Castro na lang ang bumabangga dito sa mga pinagsasabi nito mga ano to eh. Oh? Pinapanagot sa flood control scam, siguradong ayaw nila si VP Sara. So bakit nila ayaw si VP Sara? The reason na ayaw nila si VP Sara is because mapapanagot sila. So ano yung nanggigigil sila dun sa sinasabi ko? Yun naman yung reason, di ba? Bakit ba nila ayaw? It's because mapapanagot sila. Kung sila makalusot dito, doon, hindi sila makakalusot. Correct. Talagang sigurado rin to si Tiangco Nato na makakalusot si Sara Duterte sa impeachment case niya. No? Yun ang ano nito eh. Lohika niya itong tao na ito eh. No? Mukha namang matalino, no? Ba't ganito to? Ba, common sense naman yun Ibig eh. sabihin nyo, Kong Toby, logic po yun. Look, Pero hindi... based sa mga, ano ibig sabihin ng mga tao pag sinabi nilang wala na mangyayari dito sa ilalim ng administrasyon na to? Para sa crispy sarap chicken. Mana yan. Tignan mo Tangina, gusto mo naman kulong agad. Siyempre, inaano muna yan. Nag-iimbestiga nga, di ba? Ombudsman, DILG, DOJ. Kung gusto mangyari ito si Toby, dalian nyo, pagdadamputin nyo na lahat. Yan ang gusto mangyari nito O, di ba? Para tawag siya. Hindi na siya, naiinip na to si Toby, mga ombudsman. Damputin mo na lahat yan. Kukulungin mo na yan. Tungo na pwede ba yun? Gago talaga rin ito yun. Ano nangyayari sa Pilipinas, mga friend? Ay, nako. Oy, si Garcia. Nabalitaan nyo na ba? Pinapailan ng impeachment ng mga abogado. Yung buong, si Garcia, saka 6 na mga COMELEC commissioner. Yung sana isa topic ko ngayon, madaba na Pero yung sinabi ko na lang, pinapailan na ng impeachment etong si Garcia. Dapat naman, di ba, mga boss? Puta. Anong klaseng kowa yan? Binababoy. Bawal mangampanya. Meron ngang campaign period na tinatawag, Garcia. Ang luwa-luwa ng mata mo, nakaganyan, panay na ang kampanya nung si Sayad. Wala kang ginagawa. Harap-harapan. Hindi lang dito, pati sa ibang bansa, nangangampanya na siya ay presidente, tinatakbo niya. Presidente, sa totoo lang, ito si Garcia na to, talagang dapat, itong COMELEC, dapat ma-impeach talaga lahat to Di ba, His Excellency? Ginagago na kayo nung kandidato nakatunga lang kayo. Yung Chis Escudero, lumusot. Yung Marcobeta, lumusot. Tapos eto si Sayad. Anong yun? Diba? Anong klase kayong COMELEC dyan? Kaya nga may tinatawag na campaign period. Upon filing of candidacy. Tapos yan na, merong campaign period para mangampanya. Merong certain amount na dapat mong gastusin. Eto, milyon-milyon na inuubos na itong kampanya na ito. Wala. Talagang dapat, His Excellency. Diba? Dapat talaga ma-impeach na ito. Ito, pinuesto mo na ito. Diyos ko. Hindi naman magre-resign yan. Hindi mo rin yan pa pwedeng tanggalin. Talaga, dapat ito, ma-impeach na ito. Hindi lang naman tayo nagsasabing palpak talaga itong COMELEC na ito Maski yung mga justices, gano'n siya. Kalatibaya, shout out. Ay, nako, klaseng gobyerno. Eddie Luna, shout out, my friend.
Hi, hello Karox, kumusta ka na? Medyo ilang linggo na ang lumipas na hindi ako makapag-comment kasi nawala ang comment section ko, pero lagi naman akong nanonood at nakikinig sa mga vlog mo. Si Kulaong, na vlog mo din, saka sinasayad, hindi ko alam bakit nawala. Akala ko na-restricted ako. Sa setting lang pala. Hindi naman ako expert ng kakalikot na itong tablet. Parehas pa ako, tablet ko. 3 kaibigan ko, hindi din nila ma-set ng ayos. Ang nakapag-preset lang, anak ng kaibigan ko, na kaibigan. Na asawa ko, 16 years old lang, na reset niya ang ayos. Kaya ngayon, balik comment uli ako sa vlog mo, Karox. Pero maraming salamat sa iyo. Kada vlog mo, nasya-shoutout mo. Ako salamat, Karox. At sana lagi nasa mabuting kondisyon ang kalusugan. Ang topic mo ngayon, kay Buangson at sa pagkamatay ni Ninoy Aquino. God bless always, Karox, your family. God bless, Eddie Luna. Ito, Bernardo Proles Senior, shout out, good day po. For me, hope and I wish gumalaw ng ICC para kay Sara Duterte. Sana nga, wish ko rin yan, para wala na ng gugulo sa Marcos administration. Grabe ang BP na ito. Imbis na makipagtulungan kay President Marcos, puro politika ang nasa isip. Harapin mo muna ang mga kaso mo, Sara. Linisin mo muna ang pangalan mo. Huwag kang duwag. Bloodbath ka pang nalalaman. Gawin mo na yung mga pananakot mo, duwag. Parehas lang ng tatay niya, di ba? Kung ano dinadaldal. Isang pamilya yata sila may tililing, di ba? DJ Shop, sumagot, oh. Linisin ang pangalan, wala naman lilinisin kasi totoo naman ang mga paratang sa kanya. Kung di totoo, bakit ayaw magpaliwanag? Paano naman magpapaliwanag? Wala namang maipapaliwanag. Kasi totoo namang nilustay niya ang pera ng bayan at ibinulsa ang iba. Totoo yan, 3J Shop ka. Michael Edwin Mike, shout out my friend. Eddie Luna ulit, oh. Sa totoo lang, walang kwenta ang batas ng Pilipinas. Sang-ayon ako sa'yo. Kahit na pusakal na magnanakaw at mamamatay tao, absuelto ka lagi pag makuwata ka. Kaya gustong-gusto ng COMELEC na ang kanilang kakasuhan ay malaki at bilyon ang ninakaw. Siguradong busog sila dun. Ang ginagawa nila, tatakutin muna nila ang may kaso, ilang linggo lang, luto na ang usapan. Yung sasabihin ng COMELEC na ganun ang magiging kaso at ilang taon makukulong, panakot lang yun. COMELEC hanggang ligawan ng sila ang may kaso ng yung COMELEC na yan. Pag yan hindi imbestigahan bago mag 2028, lalabas ang panalo si Sayad. Parehas tayo ng nasa isip. Sa mali, sana mali ako. Maniniwala tayo na hindi bubuhusan yan ng kwarta ng China. Pag ang China nagpakawala ng mula 1 bilyon piso, higit pa, mag-enjoy na ng mga tanga na butante sa dami. Totoo. Ang mga tanga na butante, Karox, mabuhay ka lagi. At hangad ko pati ang mga kawarrior, sana lagi kayo nasa mabuting kalusugan. Magyayari, Karox, kasi may takot tayo sa Diyos. At sana tayo may tiwala kahit impossible. Salamat, Karox. Yun nga. Eddie Luna ulit. Ang isa pang pagkaganda ng vlog mo, Karox, meron kang feedback sa mga gumagawa ng tricks na politiko kasi meron kang paliwanag na kontra sa kanila. O, di ba? At sana pag narinig ng mga tanga na butante ay magising sila sa tamang pagboto. Sa totoo lang, Karox, mas matalino ka pa kay Escudero. Naturing ang mga abogado, wala sa ulog mga desisyon. At sinasabi, tanga na senador. Salamat, Karox. Totoo yan, mga tanga na. Hindi, mga ano yan, matatalino, pero yun nga.
Nasa ilalim sila ng kapangyarihan dilim. Eddie Luna Carox, sa 2028, alam na natin ang magpapahamak sa mga Pilipino pag ang COMELEC ay hindi nila binalasa. At totoo yan, Eddie Luna. COMELEC talaga. Ayan, nasa pa ng ng mga abogado nagsasampa sa kanya para ma-impeach na si Bata. Jokiano, shout out. Nangangampanya na nga, magnanakaw at buwang. Totoo. 3J show po nito. I, Xerox, keep saying, birds of the same kulay are the same birds. Sa Tagalog, kasi pare-pareho silang magna, cum laude, hindi magnanakaw. Ha? Jokiano, Buangson is coming, BBM, ano na, kumilos ka na, duwag ka ba? Ano nga dyan? Mary Lebron, shout out. Good evening, Xerox. No skipping ads. Salamat. Ha? Ito, Iholo Cohen. Ano to? Iholo Cohen. Shout out. She is really different from others. She's have a brain damage. Sira ulo, di ba? Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Xerox. Iba talaga ang Sara na to. Ang aga pa nilang itong nangangampanya sa kahit pa di pa eleksyon. Ang aga nilang maglabas ng pera para sa sobrang dami nito. Nagbabawas lang ito ng barya-barya sa kanila. Totoo. Kaya nga si Mata, baka may timbre si Mata. Makampanyan na ako, minto ka dyan, Mata. 3J siya po ito. Oo nga, kasi kakampi nila ang COMELEC, kaya di sila mabawalan. O yun. Pero sige lang, mabuti na rin sa isang banda kasi nalalaman na natin as early as today kung ano ang mga binabalak ni Sayad. O, diba? Wala naman binabalak. Ted, shout out. Iba talaga ang gahaman, swapang, walang modo at bastos. Wala pa sa panahon, nangangampanya na si Sarang Piatos. Totoo. Kayang-kaya niya yung COMELEC si Mate. Ted, tama. Lalaki ba si Guanzon o tomboy? Mukhang sanggano, barumbado. Commissioner ng COMELEC yan. Di ba? Elizabeth Iscari ulit to. Iba talaga kapag naging pro Duterte ka. Una, nagiging buwang ka. Pwede ka nang maging anti-Christ. At okay lang na magkaroon ng patayan araw-araw at sila ang mag-ahari-harian sa ating bansa. Yan ba ang gusto ng mga pro Duterte na ito? Yan mismo. Wala na iba. Ed ulit sa ngayon pwedeng sabihin na panalo na si Sara Piatos sa pagka-presidente. Paano? Wala siyang kalaban sa pangungumpanya ngayon. Sa 2028, ni Anino di na makikita sa kanya. Basta yan nakapag-file ng kandidacy, panalo na yan. 3J Siopel ang sabihin mo, sa ngayon di siya panalo kasi lantad na ang kanyang kawalangyaan kahit wala pa siyang kalaban, mas lalong di boto ang mga tao. Sana nga, my friend, magdilang anghel ka. Ha? Ted ulit Aimee at Kimo, walang pinag-iba. Utak, didilis. Totoo. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Ha? Friend Shermin Sapeda. Christian Sen, July 7, Alcantara. Annalisa Apolinar, shout out sa inyo, mga friend. Ha? Blessed Palm Sunday po sa buong family, Xerox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Xerox, umpisa na po ng linggo ng Semana Santa. Dapat po talaga tayong lahat matutong mag-reflect at alalahanin po kung paano po ang ating mahal na Jesus nagsakripisyo ng paghihirap. Pinasan ang napakabigat na krus at inialay ang sarili niya pong buhay at dugo para po mailigtas po tayong lahat sa ating mga kasalanan, Xerox. Nakakalungkot lang po talaga, Xerox, na para pong sa iba wala lang. Itong tunay na nangyayari at ginugunita po natin taon-taon bilang mga Kristiyano para po sa paggalang at pagmamahal po natin sa ating mahal na pong Jesus. Ayaw ko po sanang ako makihambalo sa topic mo today, Xerox. Pero sorry po, di ko lang po talaga mapigilan ang sarili ko na di po mag-react ng malupit dito po kay Halimaw Sayad. Mahabaging langit po talaga, Xerox.
Di lang po kakilakilabot, sobra po talagang kasuka-suka. Dati po akong humanga at may mataas na respeto dito kay Gua Alason. Ba yun, Sir Rox? Aba, di ko po maapuhap ang tamang salita, Sir Rox. Dito po sa nag-aalaasong ulol po pagbaligtad ng utak. Ito nga, parang ipinananawagan ang halimaw ng Davao na susunod daw pong presidente ng bansang Pilipinas dahil meron daw pong mananagot. Lupit po ng pagbabanta, ano po? Ba kung patay tayo dyan. Ba kung John Lloyd ng Cavite chapter, mag-init-init na daw sa tag-init. Patay tayo. Ito naman, napakalupit din ng banta, ano po? Ba mga sir sa Cavite, mga sir ng Cavite, Sir Muning, ba ano po sa palagay niyo mga sir? Ba dapat po sa mga ganitong pagbabanta, dapat po ginagapangan na po tayo ng kilabot. Ano po? Anong kilabot? Unti-unti na pong naglalabasan ng mga linta at hunyango sa kanilang lungga. Totoo yan. At mga nag-aalabalimbing na ang mga pusakal na halimaw. O sir, no? O sir, dilat mata. Yuhu! Where na you, sir? Sige nga, ngayon mo patunayan ang talas ng yung dila, sir. Lusot na naman. Kasi malupit na laman ng maletang pangtapal. Nako, Sir Rox, talagang ito pong si Muning at Blackjack, di nagsanib puwersa. At di po pasindak dito kay Alaaso at nagpa-petik-petik lang at kibit balikat lang. Sir Rox, isuko na po natin ang Bataan. Teka ng tao. Tanggapin po natin na maluwag sa ating kalooban na ayaw po natin sa gusto. Tayo po ay muling masasakop ng dilim sa muling pagbabalik ng mga hunyango at itim na agila ng Davao. Totoo yan, Tia Delica. Sir Rox, wala naman po tayong makitang kahit anong malupit na galaw magmumula kay Kuting. Kaya wag na po tayong umasa pa. Wag na po tayong umaso. Tayo po maisasalba ng pangakong mag-iinit daw sa tag-init. Si Blackjack yan. Ano ka ba? Ewan ko na sa inyo, impong ba siyang lalayas po muna. Iiwasan ko muna pong di mapamura, Sir Rox, bilang paggalang at respeto po sa panahon po ng paghihirap ng ating mahal na pong Jesus. Hanggang sa muli po, mga ka-warriors, ang inyo pong sulat, tunay pong nagmamahal, Katipunerang Cavite. Ito po ang kasungot at makulit ninyong Tia Deli. God bless, Sir Rox. Ingat ka po palagi. Ikaw din, ingat ka masyado dyan, ha? Kayong buong pamilya. God bless you all, mga friend, ha? Shirley J. Sir. Shirley Esteras pala. Bukang bibig ni Lustay, patay-patay, parang tatay din niyang karton. Ang kapal ni Pusit, hindi siya nahiya, kapit tuko, itok-itok. Layo pa ng 2028, si Minute, diba? Kapal talaga ang mukha. Pamilya nila yan. Alam mo itong pamilya na ito, putang ina, allergic matanong. Lalo na kung sa kawalang yan. Tatanungin mo, kaya si Sayad, tatanungin mo yan, babarong ba dahil yan? Ewan ko, sexy lang siya Librado Ludovico ulit. Hello, Karox, talagang iba yung design. Iba yung si Sayad, walang katulad. Sa kapal ng mukha, nakakapamor, pero walang paliwanag kung paano nilustay ang salapi. Yun nga sabi niya, yung imbestiga, milyon ng samantalang si PBBM, bilyon yan yung bata, di ba? Ganun gago talaga yung gagawin mo. Retiring soon, shout out Boss, huwag na natin bigyan ng atensyon si Inday Sayad. Birthday ng tatay niya, hindi pumunta sa Hague.
Kasi nangangambang madampot siya sa kasama siya na listahan ng ICC na sangkot sa EJK. Dapat yan, mga tampot yan. Mga puta. Ha? Christian Cheng Nak, shout out ha. DJ Siopo. Tawa-tawa. Sir Rox, good news muna tayo. Tapos na pala ang 1-year ban ni Sentry. Pwede siyang i-appoint ni BBM sa cabinet. Saan kayang magandang pwesto pwede ilagay si Sentry? Isipin ko bukas, sabihin ko sa'yo. Mahirap isipin kung saan ilalagay ang ganyang kagaling na tao eh. Ha? PJ Show ulit. Kaya pala kung magsigaw itong si Guanzo noon, ng DQ na DQ yan, eh may sasamahang may masamang balak pala. Ginawa pang kasangkapan si Lenny at ang Pinklawan para iboto siya. Oh, hindi naman siya nakaupo, di ba? Talaga nga naman Sir Rox. Pag masama kang tao, kahit anong kubli mo sa iyong pagkatao, ilalabas at lalabas. Talaga ang tunay mong kulay. Mapanghamak sa kapwa, mapang-alipusta, at akala mo siya na ang pinakamayamang tao sa Pinas. Matalino nga raw siya. Kaya yung sobrang talino, tsaka baliw, malipis pa sa hibla ng buhok ang diferensya. Kaya pag sa kakaisip andar na andar yung utak ng matalino eh. Nalagot yung parang tawag dito, distansya ng baliw at saka matalino. Pag pumutok yun, wala na, yung matalino baliw na. Ayan na sila. Harry Roque, Guanzo, yan na sila. Yan ang kilabasan lang. Malapit na rin yata to si si Toby. Mga ganyan na sila, di ba? PJ Shop ulit to. Hindi magiging presidente si Sara. Kahit anong ngaw-ngaw nyo, hindi siya magiging presidente kasi kahit pa sobra-sobrang pera, ibuhos niya China para kay Sara. Ang Diyos ang magdidesisyon kung sino ang mamumuno sa bansa. Ngayon pa lang, hindi pa nga siya presidente kung ano-ano ng pananakot ang ginagawa. Sinong magkakagustong maging leader siya ng bansang Aber? Di ba? Ng bansang Aber. Ang problema nga, 3J Show, baka tapos na eh. Ang makinarya eh. 3J Show ulit to. Ayan si Rox, si Madriaga pala kumanta ng tungkol kay Tebes. Naku po, natatarata na rin si Sara. Kalampagin na ang Supreme Court. I-pressure na ang Supreme Court. Hala, utusan mo na Sara ang dapat utusan. Pandilatan ng mata ang mga hukom sa Supreme Court para magbigay ng TRO. Kundi, maghurimentado ko na naman si Sara. Tsak yan. Jojo, Tol, GTM, sure ball impeach na yan sa Congress. Sure ball na yan. Pero sa Senado, pag-uusapan dyan eh. Claudio Lailon, shout out, ambisyosa, sabi niya. PJ, natural. May listahan na nga si Turon, Torion, President Sara, BP Pulong. Putang na, grabe. DND Director, Baste, Comelec Secretary, Kitty, PMP General, isang mga pamangkin ni Sara. Saan ka pa? Tiyak na masayang-masaya na ang mga kumag. Nakakatakot, no? Di ba? Marilo Pabianak, shout out Praying to the Lord na matuluyan ng ma-impeach at makumbik itong si Sara nang mabawasan ng nadadamay sa pagkatanga dahil sa kagagawan niya. At saka ibubuti natin lahat at inang bayan. Totoo yan na. Shirley Jaser, pambihira namang buhay yan, Karox. Kung sila ang tatakbo sa 2028, parang magugunaw na Pilipinas. Kaaga-aga ay mga boses ng mga yan, naririnig ko sa vlog mo, Karox. Kung hindi mo lang ito vlog, hindi ko na sana panonoorin, pakikinggan. Nag-aalmusal pa naman ako. Magmamahal na araw pa naman, hindi na sila nahiya sa Diyos sa pinagsasabi nila,
Diyos, iba nga Diyos nila eh. Shirley Jaser ulit ito. Ito naman si Guangzhou. Sigaw ng magnanakaw. Yung ini-endorso niya, ang ubod ng magnanakaw, hindi lang magnanakaw, pumapatay pa. Ano ba nangyari ano bang nangyari sa babaysot na yan? Dati nasa side siya ng kabutihan, ngayon nasa side na ng kasamaan. Hindi niya kinaya si Satanas. Ganun ang explanation nun. Parang yung hipag ko. Dati mabait. Napasok ng demonyo. Ayun. Sisilbi na siya ngayon kay Satanas. Shirley Jaser ulit. Excuse me, Inday. Excuse me, Inday Takaw. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng mga Aquino, lalo na si Ninoy. Ibang-iba ka sa kanila. Naku, napakalayo naman, my friend. John Dimango, my friend, shout out. Amy Bingson, Dolor Gracia. Eman Escalona, shout out mga boss. Mission accomplished mga boss. Ang dami natin naging topic, no? Hanggang bukas pumuli. God bless. Good night. Brother Elias Ischo, long time no talk tayo. Boyong Kong, buhay.